Ang tanong po natin, kasi ang ating topic po ngayon pag-uusapan is all about habits. Uy, habits. Habits ang ating pag-uusapan. So dahil habits ang ating pag-uusapan, ang tanong natin, anong mga personal habits ang number 1, gusto mong i-start? Number 2, gusto mong i-stop? At number 3, gusto mong i-stay? Wow. Tatlo po yan. Tatlo pala. At isang tanong, pero tatlo ang sagot. Okay? Anong mga personal habits ang gusto mong simulan, start? Gusto mong i-stop? Gusto mong ihinto? At gusto mong i-stay? Yun. Yes, tatlo po yan. Start, stop, at stay. Ayun. Yan po. Anong mga habits ang gusto mong pasimulan, ihinto, o panatilihin? Yun, galing. Ano ba yung habits, Pas A, Tagalog? Tagalog, ano po ba yun? Kasanayan o yung mga bagay na nakasanayang ginagawa. Yun ang ibig sabihin ng habits. Tatlo natin. po ang inyong bali magiging sagot. Tatlo po ang sagot po ninyo. Ito po ay self-evaluation po natin, self-assessment natin sa pasimula ng taon. Na po? Kasi ang atin pong, binigyan ko kasi ng title to, Pastor, yung ating New Year or Just Another Year. Yun po, no? Ayun, ang ganda New naman Year. New yun. year or just another year? Yan. New Year or just another year? New Year or just another year? Yan po ang paksa natin pong pag-uusapan. Nalala ko naman si Boss Tams. Praise God. Okay. New Year or just another year? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ito bang taon na to, ito ba talaga ay bagong taon o isang panibagong taon lang? Kasi kadalasan po, Pastor Ruby, Pastor Lauro, itong pag ganitong bagong taon, lagi nating goal natin, sana magbago buhay ko, dinedeclare natin palagi na blessed 2026, magtatagumpay ako ngayong taong 2026, magiging fruitful ako, magiging ganito mangyayari sa akin. Ang dami natin mga goal at ang dami natin mga declarations sa taong ito. No? Pero mga kapatid, ang pagtatagumpay sa buhay, hindi po yan magic word. No? Hindi siya magic word. Hindi po siya porke sinabi natin, be good to me. Yun na kagad. 2026, yun na kagad. No? Kundi ito pong kapalaran natin sa taong ito ay nakasalalay pa rin sa kung paano tayo mamumuhay sa taong ito. Yun. Sabihin, Yan ba, pinag-aralan mo ba yan? Pinag-aralan mo yan? New Year or just another Pinag-aralan. year? Pinag-aralan mo yan? oh, Okay, unom ka muna ng tubig. Di ba sa bumaba na to? New Year or just another year? Tama po, pag Friday po, hindi kayo madedehydrate dito. Yes. Ayan, praise God. Sige, nagtatype sila niyan eh. Oo. Tatlo kasi sagot tatlo eh. kasi ang sagot. Pastor JB, sa'yo ano? New Year or just another year? Bumibigay. Start, stop, and then stay. Stay. Sa'yo, Pastor JB. Siguro yung start, gusto ko na, yung mag-start na magbasa ng book. Nakakatamad kasi magbasa ng book eh. Oo. Tamad ako magbasa ng book. Hindi ng Bible baka sabihin ng Bible. Tamad. Bakit book? Ilan ba? Book lang o books? Books, mga spirit, di mga... books. oo, Books. oo. Tapos, siguro yung mag-stop, siguro procrastination, Pastor Ruby. Ano sa Tagalog yun? Yung parang si Mamayana, kaya naman Mamayana eh. Kapag meron kang Mamayana, gagawin next habit. opo, Mamaya na. manyanya. Oo. Sabi niya manyanya. Manyanya. Ayan. Mamanyanya ka na naman. Grabe talaga dito sa Friday Devotion. Ay, sabi ni Kuya Ricky, O ba, may sumagot na, praise God. stop worrying. Oh. Yun ang hinto niya. Continue believing. Yes. Yun ang pagpapatuloy niya. Start improving. Tapos na ang Praise laban. God. Tapos na laban. ni Kuya Ricky. Sinagot agad ni Tinapos Kuya na. Ricky. Sherry Bell, Samson, sa Sunday mag-church ka. Aalis at aalis ka eh. Pasay papuntang ibang bansa. Wow. Hindi ka pa napapakita sa iyong bahay, sambahan. Mag-church ka, laanan Yes mo ng po, time. yes. Amen. Praise God. Huwag mo sabihin manlangit ka. Oo. Oo nga, Amen. no? Samson din, no? Manlangit, di ba si Nanette manlangit din? Opo. Okay, Ah, praise malamang God. yan, malamang yan. Oh, sabi ni Ami Jean, dahil yan sa pink wig mo, Pastor JB. JV. Oh, Pastor JV. JB. Okay. Year, a new year or another year. Hindi, si Pastor JB ay, ano na, ang bali, in-stop mong gusto mangyari.
yung Manyanya. manyanya at balik-baliktad pala tayo. Bakit Ako kayo? naman, yung kaya kong gawin ngayon, Ayun. yun kahit bukas pa yan o makalawa o next week, Gagawin niya na ngayon. gagawin ko na ngayon. Kasi kagaya sa ating rehearsal, Oo nga, no? 'di ba? Kaya minsan sabi ko, hindi ano na tayo niya, lalaanan natin ng time yan. Kasi hindi natin alam yung susunod na bukas. Opo. Yun naman ang ano. Sa akin ko, ako tanungin niyo ako, ayaw niyo ako magsalita. Tanungin- Ayaw. Ayaw. Ayaw namin. Hindi, kayo pa, Pastora. Kayo po, ano po yung gusto nyo i-start? Start Stop, ko? Stay. start na patuloy pa, mas maalab pa sa lahat ng daily devotion. Stay na lang yun. Sa Stay, stay, yun. stay Sa yun. start, yung bago to, bago. Bagong Mali habit. ako, binalangka mo. O, hindi, start ulit. Yung Oo, start. start. Start na, yun. O, yun munang stop. Stop. Yung stop ng, ayoko ng, yung lagi kong kaaway mga apo ko. Very good. Then, and, Yung stay in love with you. Uy, grabe naman Stay yun. in love with you. Uy, bakit ganun? Pag Bakit di ganyan? nakakasama ko nga sila, lagi Natawa may si ganun. Randy, natawa. Ay, sabi ni Sister Mary Labrador. Hinahanap ni Grace si Randy, ayun. Sa taon pong ito, pipiliin kong simulan ang mga bagay na magpapalapit sa Diyos. More pagbabasa ng Bible. Maka-attend habitual sa lahat ng gawain ng Diyos. Itigil ang mga bagay na sumisira sa aking kapayapaan na hindi na makikinig sa mga negative opinion at ipagpatuloy ang mga ugaling nagpapalago sa akin bilang tao at laging pipiliin magtiwala sa Diyos. Meron man kasagutan o wala. Grabe, ang bigat no sinabi ni Sister Mary Labrador. Parang tinapos na yung topic ni Pas A. Oo nga, Ang daming sinamarize na tumatapos agad. ka na. Si Kuya Ricky, tinapos na din yung Tinapos na rin topic. nila no? Welcome natin si Nanay Emma. Pumapaibig. Centeno, amen. Ate Juicy Joy Cerda, mag-start ng pagbabasa ng Bible from Genesis hanggang matapos. Ang lahat ng book sa Bible, stop na yung mga pinagkakaabalahan na hindi maganda tulad ng pagbababad sa panonood. Panonood po ng ano ba? Baka telenovela. K-drama naman. K-drama. K-drama. At stay sa lahat ng gawain ng church. At iba pa na magbenepisyo ang aking pananampalataya. Tama po yan, Sister Juicy Joyce. Sabi ni Kuya Andre Canto, dalihin siya pag nandito na kung saan kami nagwo-walking ni Pastor. Dadalhin natin siya, Brother Andre. Oo, sa arena. Aba, sige, dadalhin natin. Yeah, yung mga iyan, mga stroke survivors na yan. Sige lang. Hi! 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 Sabi ni Brother Saniol, gusto ko pong simulan ang taon na mas lalo pang magkaroon ng oras sa Panginoon. Kahit anong mangyari, mananatili with capital letters po akong nagsiserve sa Panginoon. Titigilan, capital letters ko na po ang unahin ng ibang bagay. Mas focus sa magiging plano ng Diyos. Si Kuya Mau Sasaki, ito ang tatapos sa lahat. Hindi na po uhugot this 2026. Yun, ganon. Aray ko! Ayan. Screenshot ko yan screenshot ko Oo. yan. Tatandaan namin lahat, maraming saksi. Oo, wala na ibabalik ng mga pumapaibig pa. Okay, praise God. Si Pastor kaya, baka tanongin natin si Pastor, Pastor. ikaw, Tanongin ikaw. natin si Pastor. Ikaw, Pastor. Ayusin mo yung sagot mo Pag hindi, ako, I stay in love Para with safe you. yung sagot ko, wag na laki akong sumagot. Oh, yan. Teka muna. Start ka muna sa start. This year, 2026. Start. Yung start, Oo. yung pag-iibayuhin ko pa yung pangunawa Ay, pangunawa. kay Pastor Ruby. Bira, parang ano niya. Very good, Pastor. You are very good on that, Pastor. Kasi minsan kulang ako sa pangunawa eh. Kasi nakakabuti ako, di ba? ikaw nga ni Kuya Randy. Sabi ni Randy, sabi ni Grace, di ba Randy, may sama ka ng loob kay Pastora? Sagot ni Randy, nung isang gabi, nung New Year. Sabi ko, bakit? Taka ako eh. Baka ako yung dahilan. Sabi ni Grace, ano ba sama mo ng loob kay Pastora? Sabi ni Randy.
Sabi niya, pero, Sign language. pero science po yun na minamahal niyo po kami. Ayun. Oo nga naman. Hindi pwede mag-stop yun eh. Kasi yun talaga, ginagamit ng Lord yun eh. Siya na Sabi ni Sister Elizabeth Arola ng Tigbe, start na umunawa sa kapwa. Stop ng pagiging magagalitin sa mga apo. At Tinan mo ha, stay. mga lola talaga eh. Si Ate Shirley, ganyan din eh, sa anak mo. Di ba? Oh. At stay sa paglilingkod sa Diyos. Tama! Amen. Oh, si Emerald, Jessica Palt. Ang gusto kong manatili yung presensya at pagsama na Lord sa buhay ko. Stop impatient. Sometimes sa waiting. Start na more exercise. Wow! Walking at healthy eating. Wow! Healthy Ayan. eating. Dapat. O, yan, pakibasa, Pastor. Basa mo si Armidel. Magandang umaga po, Oh. Lord. Yan kay Armidel Diaz. Carrion. Praise God. O, ano to? Santa Rosa, Laguna, Ay, Sister Mary Joy. Castro. Yes. Good morning po sa inyong pamilya at God bless po. Is watching. Si Pastora Jo Andagwasi. Yan. Dalawa yung kanyang spelling ng apelyido. Ano ang tama dyan sa PSA na naka-record? Dagwasi o Dagwasi? Ayan. Irene Sibayan. Ano to? Pastor JB, kilala Obrero mo to? po. Obrero yan, Sister Uy, Irene. kilala niya. Hello po. Kilala Happy niya. New Year po, Sister Irene. Kilala Pas ni A, basahin na natin yung verse natin. Ano bang verse natin ngayong umaga? Ayan pa, meron pa isa. Ay, nako, ang girlfriend mo, Pastor. Kung naman basa ng Jowa girlfriend ko mo. yung jowa ko. Sabi niya, start gaining relevant skills. Stop wasting time in all aspect. I hate wasting time. Stay, daily exercise and daily devotion, sabi niya. Simple. As simple as that. Specific. Mas specific po kasi po ang sagot po natin, sa atin din po magre-reflect yan eh. Tayo po. Totoo. paano Lalabas tayo- at lalabas. Paano tayo nag-a-assess sa buhay po natin? Lalabas at lalabas. Magandang umaga at pagpalain ka ng Diyos, Cyril Estrada. Ayan. Kay Marisa Lagaman. Beyond. 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 Stop. Stop katamaran. At kabisihan. Walang time sa exercise. Sawa ka na. Darating bukas ang ating si Kuya Andrick. Ayan. Start. More pagbabasa sa Bible. Stay sa presence ng Lord. More devotion at prayer. Amen. O sa PSA po, Dagwasi po, Pastora Ruby. Ampon lang ata ako. Ganon. Praise God. Hindi, hawig na hawig. Hawig na hawig eh. Di ba pagkakaila? Kahawig ka ng minamahal mong ate Malu. Yes. Ayan, praise God. Amen. Ito na ang ating word of God. Excited ako dito. Yes, Ang amen. gandang panimula nito. Pastor Arnel, take it away. Okay, magandang umaga muli sa atin pong lahat. A new year. Or just another year. Parang bagay sa'yo, Pas. Tapos nilambutan pa. Okay, ang ating pag-uusapan is about habits. How habits shape our lives. Yes. Okay? Yun ang ating pag-uusapan. Paano ba yung mga gawin natin sa buhay ay humuhulma ng atin pong pagkatao, ng atin pong buhay. Ano po? Kasi sa totoo lang po, pag sinabi nating habit, by the way, basahin natin yung verse ng ating pag-aaralan. Key verse lang po ito. Isang Bible character po ang ating pag-aaralan ngayong umaga sa buhay po ni Samson. Kaya aralin po natin sa Judges chapter 16, verse 1 to 4. Ito po yan lang po, mga talata lang po ang pagbubukas. Pero mahaba po kasi yung buhay ni Samson mula sa chapter 13 hanggang chapter 16 ang kanyang account para sa kanya. Sabi dito, Pastor JB, pakisuy po. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza. Dooy may nakilala siyang isang babaeng nagbibenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga Filisteo na siya'y naroon, kaya't pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasyan nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit
Nang hating gabi na'y pumunta sa pintuang bayan si Samson. Inalis ang mga pangharang, poste at tarangka. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Pagkatapos nito'y umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Okay, praise God. Yan. Si Samson po, alam po natin ang buhay ni Samson at ating usisain, atin pong tingnan yung buhay ni Samson sa perspektibo ng gawi ng pamumuhay. Okay po? So alamin muna natin, ano bang ibig sabihin ng habit? Kasi madalas natin nababanggit yung saltang habit. Pag sinabi nating habit, ito yung mga repeated action that became a settled pattern of life. Okay? Pag sinabi nating habit, a repeated action that become a settled pattern of life. Yung mga bagay na paulit-ulit nating ginagawa hanggang naging pattern na ng ating pong buhay. Ang tawag doon, habit. No? Ito yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw, what we do daily. Yan po yung habit. What we do naturally. Sabihin, kapag ang isang bagay, paulit-ulit mo lang ginagawa, parang nagiging natural na sa atin yon. Halimbawa, pagising natin sa umaga, ano bang una natin ginagawa? Yung una natin ginagawa, minsan, halimbawa, pagkakain tayo, magtututbrush tayo, hindi na natin iniisip yon. Automatically, yung ating katawan sumusunod na sa mga bagay na nakasanayan na natin. Ang tawag doon ay habit. What we do naturally. At what we do without thinking. Hindi ka na nag-iisip kasi nga, routine mo na yon. Mga bagay na nakasanayan na natin. Ang tawag doon ay habits. Okay? Yan po yung pang-araw-araw nating ginagawa, mga bagay na paulit-ulit nating ginagawa. Habit ang tawag doon. Okay po? Ngayon, pag sinabi nating habit, it can be a good habit or a bad habit. That is why, ang tanong natin ay, ano yung mga habit na gusto mong i-stop? Ano yung mga habit na gusto mong i-start? At yung mga habit na gusto mong i-stay? Kasi may mga nakasanayan tayo o mas mga bagay tayong gusto nating simulan. Kasi alam natin makapagpapayaman yon at makapagpapaunlad ng ating pamumuhay. So meron tayong gustong simulan. May mga bagay, may mga nakasanayan naman tayo na parang nakikita nating tila baga nagiging sagabal para sa pag-abot natin ng mga goal natin sa buhay. So gustong-gusto natin yung mahihinto. Yun po siya. And meron namang mga bagay na nasimulan na natin na gusto nating ma-maintain o kaya mas strengthen pa sa ating mga buhay. Halimbawa, nagba-Bible study ka na, mas ipagpatuloy mo pa at mas mapagyaman pa. Yung tawag doon. Kaya ini-stay natin. Ini-strengthen pa natin. No? Pero ang buhay natin, sabi nga, life is not a series of chances. It is a series of choices. Ibig sabihin, ang buhay natin ay mula sa mga pagpili. Okay? Habits are formed by choices. Ang habits po are formed by choices, but once formed, habits shape our choices. Tagalogin ko po. Yung pong habits po natin ay nagsisimula, nahuhulma sa pamagitan ng pagpili. Pero kapag nahulma na yung ating mga gawi, ito naman yun naman ang nag-shape, humuhubog ng ating mga pagpili. Nagsimula sa pagpili yung mga gawi. Pero pag naging gawi na siya, apektado na rin yung ating mga pagpili sa buhay. Parang pag nakasanayan mo na, yun na kagad yung pinipili mo sa buhay. Nagiging routine na natin, tawag doon habits. Simula sa pagpili, mauwi sa nagpipili ka. Nagpipili. Yun po siya. Nga, no? Na pastor. Ganda nun. Kaya po napaka-crucial po nito. Kasi tama naman po na ang pagbabago ng buhay, pag meron tayong gustong masimulan, o isang bagay na gusto nating umunlad tayo, hindi kasi po pwede madadaan natin sa pagpapalit ng kalendaryo. Kaya a new year or just another year, it can be just another year kung walang magbabago sa pamilyang to. Parang ganun sabi ni Maricel Soriano. Walang bagong taon. Walang magbabago sa pamilyang to. Kasi nakita niya na kahit magpalit ng kalendaryo, kung ang pamumuhay ng mga tao is still the same,
wala pong magiging totoong bagong taon. At walang totoong magiging bago sa buhay natin. Just the same old story ng ating buhay. Kahit magpalit ng kalendaryo. Ang susi, habits. Ano ba yung mga habits? Kasi itong mga habits na ito ang nagsishape ng atin pong buhay. Ano po? Yung pong mga successful na mga tao sa mga negosyo, sila po, pag inalam natin ang kanilang buhay, meron silang pattern. Meron silang mga habits na sinimulan nilang gawin sa buhay po nila at sinimulan nilang itigil hanggang sa makamit po nila yung kinaroroonan nila ngayon. Kaya lahat yon, yung ladder to success, yung ladder to your goal, ay magsisimula doon sa mga mumunting mga habits na sinisimulan nating gawin o sinisimulan nating huwag gawin. Mr. Pastor Arnel, possible pala na kung hindi successful ako, yung isang tao, it's because ng habits niya. Yes. Hindi dahil sa mga outside factors sa environment niya, kundi siya mismo, kung ano yung naging habits niya, kaya siya nagtagumpay o kaya siya naging lugay, gano'n. Kumbaga, the choice is yours. The choice is Pero yours. yung choice nga daw ay nagiging habits, tama Naging ba? habits na. Ayun, napakaganda. Tapos yung habits natin, magsha-shape naman ng mga choices natin sa buhay. At ang habits din ang siyang nagiging hindrance para ikaw ay mag-prosper o umunlad sa buhay. Oo nga, no? Totoo po 'yun. Kahit 'di ba, kaya nga po reality, alam niyo po ba na kung meron mang pinaka-powerful na tao sa mundong ito is no other than the Christians. We are the most powerful. Sabi ng Bible sa atin, we are more than conquerors. Not just conquerors, we are more than conquerors. We are called, we are made to be conquerors, more than conquerors in this world. But the reality is, pag tayo po ay nasa church, we practice religiosity, we practice spiritual things. Pero pag umuwi na tayo ng bahay, nagbabago yung direction ng buhay po natin kasi meron tayong nagkakaiba-iba tayo sa paano natin ina-apply o nilalapat sa buhay natin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At yung aplikasyon na yun ang bumubuo ng mga habits natin, yung mga gawin natin sa ating pong buhay. Gano'n ba kahalaga yung tinatawag nating habits? Paano bang yung habits sinishape yung ating pong buhay? Habits shapes our character. Bago ko po babaran yung kay Samson, ilatag ko na po ito. Yung habits po kasi nagsishape ng ating character. No? Kasi what we do consistently becomes who we are eventually. Yes. Kung ano yung lagi nating ginagawa, yun ang eventually nagiging tayo. Wala naman po kasing tatawaging sabongero kung walang nagsasabong. Hindi po ba? Kaya na-imbento ang salitang sabongero kasi may mga taong naging habit ang pagsasabong. Nagsimula lang naman yun ng sinubukan, and later on ay naging practice na niya, at eventually, naging character na niya. Yes. Yun po siya. Ganon din po sa isang Kristiyano. Yung isang bagay na sinimulan mo, ginawa mo, at pinaulit-ulit mong gawin, it shapes your character. Yun ang nagiging ikaw. Amen. Yun po siya. Another thing, habits shapes our direction. Yung ating direction sa buhay. Nagsishape yun. Para siyang daan. Kumbaga sabi nga lagi ni Pastor Lauro, Pastor, di ba, yung biyaheng Baguio ka, hindi ka dapat pa-lex. Kasi hindi ka aabot dun eh. Yung habit mo, ang magdedetermina anong direction ka patutungo. Gusto mo palang umunlad eh. Tanungin natin, ito bang mga habit ko ay nakapagpapaunlad? Umaayon ba yung mga ginagawa ko sa buhay, sa pang-araw-araw? Umaayon ba to sa gusto kong direksyon na makamit sa buhay ko? Yun siya eh. Baka mamaya, halimbawa po, gusto mo umunlad sa buhay, tapos buong maghapon, nag-cellphone ka lang naman nag-cellphone. Tapos nanonood ka lang ng mga reels. Hindi ko po kinokondem nanonood ng reels pero everything too much is not beneficial. Hindi po nakabubuti sa ating pong buhay. Kaya Pastor, hindi mo po pwedeng sisihin talaga yung kapwa mo. Kung ano man yung nangyari sa'yo, it's Ikaw not na. because of the people around you, kundi tayo mismo talaga yon, naging habits Ini-English mo natin. na ako, Pastor Jay. Siyempre yun, nandito kayo. The bottom line is the decision ng isang tao. Decision. Kung ano ang pinagpapasyahan mo, yun ang magiging ikaw eh. Ay, bakit ako nagkaganito?
Ay, hindi yun dahil sa ibang tao. Hindi dahil sa mga nakapaligid sa'yo, kundi yun ay desisyon na ginawa mo. Totoo po yun. Kaya po, ang ganda nito kasi magkaroon tayo ng self-assessment. Ano ba itong mga pinagkakaabalahan ko sa buhay? Kasi hindi tayo po pwedeng lagi na lang declare sa Facebook na akin ka 2026. Para sa akin ang taon na ito. Maganda naman po yun. Powerful ang words. Totoo po yun. Pero, ang magde-determine pa rin ng ating direction sa buhay ay yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. At doon tayo madalas po talo. Doon po tayo madalas na sabi nating nagkukulang sa part na yon. Kasi kahit Christian na tayo, pag meron tayong mali yung ating pamumuhay, hindi natin maranasan yung available na pagpapala na nakalaan para sa atin. Yun Sa po. context, Pastor Arnel, ng church, na di ba madalas nasisisi natin yung mga leaders, yung mga pastors kasi hindi kami lumalago kasi yung mga pastor namin, no, kaya yung mga leaders namin, hindi naman sila talaga marunong magturo. Pero yun pala, sabi mo mga kanina, yung mga habits natin, importante. So, possible kung hindi lumalago yung spiritual ng isang Kristiyano, ay hindi dahil sa pastor niya, kundi dahil siya mismo sa sarili niya, sa spiritual life niya. So, diretso tayo. Kasi for example, naging habits mo na yung umattend, pero ayaw mo naman isabuhay yung napapakinggan mo. Ayun na nga. Kaya doon pa rin mauwi doon sa kung ano yung nakakasanayan mo. Akala mo, very active ka sa gawain ng Panginoon, pero bakit hindi lumalago? Kasi habit mo lang yung makinig, pero wala kang intensyon na isabuhay yung napapakinggan mo. Minsan naman, Pastor Lauro, yung mga iba, kaya ayaw ng habits kasi nagiging routine. Kaya parang nagiging stagnant. Kaya minsan ayaw ng iba na paulit-ulit ng mga ginagawa nila. Kasi ang iniisip nila, kapag palagi nilang ginagawa isang bagay, nagiging stagnant sila. At kapag naman stagnant, Pastor A, wala din namang growth. Wala ring growth. Wala din growth. May Pag tanong si Mary Labrador, di po ba ang topic is about habits? Ask ko lang, ano po parusa ng Diyos sa taong paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan? Salamat po. Alam mo po, pag binalik po natin pag tingnan natin yung ang teksto ng ating paksa ay meron pong consequence po yun eh. Yung habits natin na hindi po makakatulong, makakalago sa ating buhay spiritual as a Christian, may consequence po yun eh. Kasi ang pamantayan ng Bible eh, kung ano man ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Bakit, Pastor Arnel, ano ba habits ni Samson? Ayan, si Samson, kung tutuusin po, si Samson ay refleksyon natin sa panahon po natin ngayon. Kasi siya po ang masasabi nating isa sa pinaka-powerful, physically and spiritually at the same time, na tao na nabuhay sa daigdig. Reflection ng mga Kristiyano nowadays. Okay? At yung si Samson ay, bata pa lang, tawagin siya ay Nazirite. Okay? Nazirite. Yan ang kanyang identity. Ang si Samson ay isang Nazirite. O ano ba yung practice? Ano ba yung ginagawa ng isang Nazirite? Pag sinabi nating Nazirite, from the word Nazir, ang ibig sabihin ay set apart. To be set apart. Yun ang ibig sabihin ng Nazirite. Parang yung topic natin po nung midweek, nabanggit yung consecration, nabanggit yung pagiging set apart ng isang lingkod ng Panginoon. Ganon ang buhay po ni Samson. Isang Nazirite, isang taong ibinukod para sa Diyos. Kung spiritual ang pag-uusapan, we are Christians. We are also set apart for God. Tayo po ay tinawag pa, ibinukod para sa Panginoon. Ngayon po, makita po natin, ang buhay na nakatalaga, na nakadesign para sa buhay ni Samson, ito dapat ang habit niya. Kasi kung malinaw sa kanya kung sino siya, ang isang Nazirite, ang kanyang pamumuhay, Pastor Laura, Pastor JB, is a life of consecration. Yung sa Numbers pa lang, sa Numbers chapter 6 verse 3, ang isang Nazirite ay hindi dapat umiinom ng alak. Opo, Numbers 6:3, basahin po natin. Huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing.
Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas, at huwag kakain ng ubas o pasas. Okay. So ang pamumuhay po ng isang Nazirite ay isang consecrated na pamumuhay. So, pagka alam mong sa buhay mo na, teka, I'm set apart, magmamatter yon sa magiging choices mo. Teka, wait lang, ako ay set apart for God. So ito bang gagawin kong practice na ito? Ito bang habit ko ito? Bagay ba siya sa isang set apart na tao? Bagay ba siya sa isang Pastor? Ang tanong natin doon bakit yun ang pinagbawal ng Diyos? Ay, prutas naman yun Yung Numbers chapter 6 verse 6:3. pinagbawal huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas. At huwag kakain ng ubas o pasas. Ay, prutas naman yun Bakit ganun ang pinagbawal sa kanya kay Samson? Ano ang kaugnayan noon sa pagiging consecrated niya sa Diyos? Bakit ubas? Diba, meron din sa Bible na minsan ay uminom din kayo para sa inyong sikmura. Timoteo po, yung sinabihan si Timoteo. Oo Sa, nga, no? sa English kasi ang ginamit Pastor JBA, hard drinks. Hard drinks yung sa English. Basahin sa Basahin English. sa English. They must give up wine and other alcoholic drinks. They must not use vinegar made from wine or from other alcoholic drinks. They must not drink fresh grape juice, and they must not eat grapes or raisins. Kasi ano ko lang Pastor para sa akin po kasi, kapag ka po kasi ang isang Nazirite ay uminom ng alak at dumantong sa pagkalasing, nawawalan siya ng parang consciousness, awareness sa sarili niya, sa paligid niya. Naapektuhan. Naapektuhan Kasi di ba yung wine galing sa grapes? sa grapes. Mm-mm. Fermented. Red wine nga yung kung tawagin. Sa Ephesians chapter 5 verse 18, parang meron din ako naalala ko lang. Ephesians 5:18. Basahin natin. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Kinalaman din sa paglalasing. Paglalasing. Bakit kaya Ba't kaya yun ang ipinagbawal kay Samson? Ano kaya ang meron doon And dito rin sa pagiging Kristiyano huwag din kayong maglalasing. So may mga Christian tuwing bagong taon nakaugalian na nila yung Kaya nga, Pastor Arnel, takot sila sa salitang consecration or set apart. Kasi kaya ayaw ng mundo ng Christian, dahil nga para na nga daw hindi naka-involve sa world. Parang ibang-iba na nga daw, Pastor, ang buhay ng mga Christian na bawal na yung ganito, bawal na ganun. Para sa madaling sabi, takot ang iba sa salitang consecration na hindi na po pwedeng makisalamuha kahit kanino. Alam mo ba, Pastor JB, Pastor Laura, Pastor Rabi, ang isa sa number one reason kung bakit ang tao ay nagsisimula sa mga bad habits ay dahil sa salitang boredom. Because of boredom. Kasi po parang kasi 'di ba ang tao po parang gusto niya yung self gratification, in everything that gratifies his flesh. So kapag ang tao po hindi siya nag-e-enjoy sa mga pagdidisiplina ng katawan Hindi siya nag-e-enjoy doon. So ang tendency, ang hinahanap ng flesh ay pleasure. So pagka hindi nag-gratify yon, ang tendency, yung tao, naghahanap siya, kasi para naboboard siya, hanggang hinahanap niya yung pleasure na yon. Sa paghahanap niya ng pleasure na yon, doon nag-start na simulan niya, later on nagiging habit. Yes. ang Christian kasi maituturing na consecrated siya sa Diyos Mula sa sanlibutan, pinili siya ng Panginoon para sa Diyos. Yung buhay ng isang Kristiyano ay para sa Panginoon. Kaya maraming ipinagbabawal kasi yung ipinagbabawal na iyon, yun ang magiging sanhi ng isang Kristiyano kung paano siya ay napapahiwalay sa Diyos, nakakaranas ng mga consequence sa buhay. Kasi po,
yung dapat maging habits ng isang Kristiyano ay mga bagay na magpapaunlad, magpapalago ng ating kaugnayan o relasyon sa Diyos. Especially doon sa espiritong meron po tayo. Kaya kung naitanong, bakit pinagbawal yun? Kasi po, mga kapatid, ang ubas po, ang katas po niyan, ay pag na-ferment po yon ay nagsisilbing alak. Nagsisilbing. Ngayon, yung alak po, si Samson po kasi, sa tiyan pa lamang ng nanay niya, sinabi na sa nanay niya na huwag niyong patitikimin ito ng ganito, ng ganon-ganon. Kasi, paglabas ng bata, siya ay magtataglay ng pambihirang lakas. Amen. At habang siya ay bata pa, may lakas na siyang kakaiba. Habang siya ay lumalaki, lalong ma-develop yung kapangyarihan niya. Kasi po, yung alak po, kapag ang alak po ay tumikim si Samson, magiging habits niya na po ito na kung saan masasakripisyo yung kapangyarihan ng Diyos na meron siya. So ang ibig sabihin sa pagbabawal na yun, huwag maging kapalit yung kapangyarihan ng alak doon sa kapangyarihan ng Diyos na ibibigay kay Samson. Kaya lang, Pastor, di ba, hindi nga nahilig si Samson sa alak. Iba naman ata naging habits niya, Pastor Arnel. Chicken Joy. Leg part. Sabi ni Pastora Annie Oxendine, sabi niya, stop na maging emotional. Start patuloy na maging strong mentally. Stay sa pag-improve sa spiritual at pagpapaunlad sa buhay. Kay Pastor Alan Corminal, sabi ni Sister Rina sa akin, Uy, sino si Sister Sino si Rina? Sister Pastor Rina? Rabi. Yari tayo niyan, Sister Rina pala, ha? Hallucinate ka. start bawasan pagiging masungit. Sister Rina pala. Sabi ni Sister Rina, stop bawasan pagiging masungit. Stay, makinig sa payo niya. Yari ka kay Ate Rona, talaga. Oh, Sister Rina praise pala. Ang ha? parehas yung start at stop niya. Sabi naman ni Ryan Bentusa, start magpalinis sa Panginoon sa pagkukulang sa pagsunod. Stop makakalimutan magsalita ng masasama. Stay, piliin pa rin na makapagpatuloy Amen. at lalo pang matutong umunawa sa pakikinig. Matoto. Amen. Baka si Sister Rina sa Ate Rona. No? May problema si Pastor Alan. Pagtatype. Kay Ate Mary Labrador, ayun, Nabasa na po nasagot na kanina. yan, nasagot na yan. Kay Mrs. Carion, habit ko po ay lagi magpasalamat. Kay Lord, ano man po ang maging sitwasyon ng buhay ko. Sana all. Wala naman po kasi tayong dapat ireklamo o ano pa isipin kundi idulog sa ating sarili at magpasalamat sa talaga sa nag-iisang Diyos. At si Carmela, Sister Carmela ay nag-send ng stars. God bless po. Ayan, may tanong si Siston Belia. Di ba Marilo siya? Hindi. Ano yan? Pasinaya. Pasinaya. Pasinayan. Si Ate Isabel yan, si Ate Isabel. Pastor, paano yung magsisikap talaga? Nagsisikap talaga, pero hirap pa rin po. Oh. Pastor Arnel, Sikap, ano? Tapos sirap pa opo, rin, ano? ang habits naman niya talaga naman ay magsipag. Pero wala pa rin, walay pa din, Pastor Lauro. Sa pagsisipag kasi, Pastor JB, Pastor Arnel, Pastor Ruby, pag ikaw'y nagsisikap, dapat samahan mo ng purpose. Sa bawat pagsisikap, kung malinaw sa iyo ang layon, bakit ko ginagawa itong bagay na ito? Nagsisikap ka eh. So merong purpose. Kasi kung wala pong layunin, walang purpose yung pagpapakasakit mo sa isang bagay, wala po talagang mararating. May purpose. Pero kung lagi may, sa bawat hakbang, sa bawat plano, sa bawat gagawin mo, dapat meron kang purpose. Bakit ko ba gagawin ito? Ano ba ang purpose ko dito? Kasi pag wala pong purpose, nagpakahirap mo na sa isang bagay, parang wala pa rin kasi hindi malinaw. May layunin po palagi. Bakit ko gagawin ito? Kasi ganito po, gusto ko mangyari. Gusto ko makamit itong bagay na ito. Ayun. Sa kapag nagsisikap, Pag yung halimbawa, ginagawa mo ng isang bagay na may layunin, doon pa lang sa kalagitnaan ng ginagawa mong iyon, alam mo nang walang mangyayari. Ay, ba't ka magpapatuloy? So, magpalibago kang, Reset. Parang reset, Pastor. Ano? and at the same time, sa larangan ng pagsisikap, sabayan natin ng disiplina. Amen. Oo, ayan. Praise God. Ang daming comment. Ang dami nga eh, nakaka-relate sila sa topic ni Pastor Arnel eh. Sabi ni Mau Sasaki, I remember, bago mag-New Year, ang daming nag-aya sa akin ng mga tropa ko. Oo nga, nakatagka pa eh. And puro nag-aaya ng inom, nakita namin, naka-video eh. Yung pag-inom is talagang habit ko na dati. Kaya nagdesisyon akong pumunta, hindi para makipag-inuman.
kundi para harapin yung dati kong habit na kasama si Lord. Nung andun na ako, talagang ang lakas ng temptasyon. Kasi talagang ang sasarap ng inumin at talagang habit ko dati, parang rabbit, uminom. Pero salamat sa Diyos at sa kahit anong tukso nilang uminom ako, hindi nila ako napainom. At napagtagumpayan ko ito at naging blessings pa kasi may nagsabi sa akin na sana isama ko sa church. Kasi gusto na daw niyang makawala sa bisyo niya. Unang-una napagtagumpayan ko ang dati kong habits kasama si Lord at nakapag-akay pa ako ng iba sa pamamagitan ng aking kilos na bunga ng pagbabago dahil sa Diyos. Sabi ni Pastor Ani, naalala ko yung topic ni Pastor tungkol sa change life. Merong evidence, kaya kung ano yung mga dinideclare, kiniklaim natin, na meron tayong ginawa din ay makikita natin ng ebidensya o resulta, bunga sa pagtatapos ng Pero taon. di ba mga pastor, di ba dangerous din yon na pupunta ka pa rin sa isang lugar na alam mo Malaking na meron. ano yan, panganib. Ganyan na nangyari kay Samson. Alam niya namang bawal yung pumunta doon, punta pa siya ng punta. Kaya kalaunan, nahulog siya. Kaya sabi nga, to avoid temptation, do not go to the place, the obvious place of temptation. Tama, May tama tanong. ba? Yung kanta ni Eva? Na, tukso, layuan. Pastor Laro, tama ba Hindi, yun? hindi lalayo yung tukso. Hindi lalayo yung tukso. Ang ginawa ni Joseph the Dreamer, siya ang lumayo sa tukso. Hindi tayo lalayuan. Tayo ang lumayo. Huwag kang pupunta doon sa lugar na obvious, naroon ng temptation. Huwag mong subukin ang Panginoon. Yan ang Opo, ano no. dyan. Baka ngayon napagtagumpayan ko sa susunod. Sa susunod. Hindi. Huwag Kasi na, huwag mo na pataas ng uulitin. patasan level ng Baka temptation mahabit din mo yan. na, naghahanap ka na ngayon ng barkada mga manginginom. Di mo naghahanap ka, at the end of the day, ay ikaw na pala ngayon ang ano. Ang tanong ni Kuya Andre Bobis, ang habits po ba ay bunga lang ng desisyon? Paano po yung taong desididong itigil ang bad habits, pero nakagagawa pa rin? Ano po ang kulang kung ganon? Ganda naman ang tanong. Hindi Ano? matibay yung desisyon. Alam mo po ba mga kapatid, kapag naging matibay ang desisyon mo, wala silang magagawa kapag nagpasya ka. For example, bigyan natin ng senaryo. Ang isang dalaga, kahit anong bawal at ayaw ng mga magulang niya doon sa lalaking karelasyon mo, kung hindi ka magpapasyang iwanan, wala silang magagawa mga magulang mo. Ganon din po sa atin. Kapag tayo po nagdesisyon na tanggalin ang lahat ng vices sa buhay, walang magagawa ang mga bisyong yan. Pero bakit lagi tayong pumapasok doon, balik ng balik, hindi matibay ang desisyon mong ginawa sa buhay. Decision talaga. Pastor, sinasabi naman po nila regarding nga sa mga vices at kapag, di ba, Pastor Arnel, pag sinabing vices, hindi lang naman to yung tungkol sa mga lahat ng uri ng mga ay vices din. Pero Pastor, sabi sa world, nagtatagumpay naman sila kahit meron silang mga vices. Magaganda ang kanilang buhay kahit nandun yung kanilang habits na mga vices, Pastor. Ay, pagdating po sa pagiging Kristiyano, doon sa non-believers tama ho, totoo po yun Nagtatagumpay ka kahit may mga vices sila, pero they are very successful pagdating po sa pamumuhay, pagdating sa mga negosyo, matagumpay sila. Pero ang tagumpay na yun, hanggang dito ka lang sa mundo. Mamamatay at mamamatay tayo at pag tayo namatay, magsusulit ka sa Diyos. Anong ipagsusulit mo? Ganon. Hindi totoong tagumpay yun, Pastor. Ganun pala yun. Sabi natin, Pastor. Sabi natin, Jessica, pwede niya kasing ma-defile yung pagkaka-consecrated sa kanya ng Lord. Kasi pag lasing na, di na control ang sarili. Ayun ang sinasabi, ayun ang essence noong pinagbabawal. Kasi hindi pwedeng palitan ang kapangyarihan ng Diyos sa kapangyarihan mula doon sa mga bagay dito sa mundo. May sarili tayong as a Christian, you have their own power that comes from the Lord. As a Christian, meron tayong ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, sapat iyon na maging kapangyarihan sa isang Kristiyano. Ngayon, kung titikim ka ng alak, para mo na sinasabing hindi sapat yung kapangyarihan ng Holy Spirit, kaya dadagdagan mo. Hindi pwedeng dagdagan ng kapangyarihan ng mundo ang kapangyarihan galing sa Diyos. O ito na, panghawakan natin. Sabi ni Pastor Ani, Kawikaan 20 verse 1, ang alak
ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmanganang magpakulong dito. Magpakalulong dito. Si Mary Joyce Castro, naalala ko po yung anak ko nung naubos niya halos 1/4 na kilo ng ubas. Sabi niya sa akin, Ma, nahihilo ako. O, di ba ang lakas ng tama? Tunay na ubas pa yun, ha? Tunay na Oh, ubas pa. sabi ni Sister Marisa Labay, stay po sa pagba-Bible study. Stop po yung pagiging mahiyain at mahina ang loob. At start po sa improvement po sa gawain po ng Panginoon. Kasama po ang family ko, praise God. Ganda. Masasabi ba natin, Pastor Arnel, na si Samson naging complacent? Yes. Complacent siya. Kasi alam niya eh. Alam niya. Ang hirap kasi yung binanggit ni Pastor Lauro, yung salitang tikim. Nagsimula lang kasi talaga sa patikim-tikim. Simula sa patikim. Oh, dangerous kasi talagang, yun ang temptation dun eh. Once kasi na natikman, dun kasi nag-start yung wrong habits eh. Yung na-curious ka, tinry mo, yung try na yon later on, inulit-ulit mo, hinahanap-hanap mo, hanggang sa naging habit mo na siya, naging bisyo mo na siya. So, Parang yung kaya nga, kahit ano pa ang magandang katwiran sa red wine, talagang ayoko niyan. Kasi sabihin nila, kung na-overcome mo yan, ba't naman matatakot ka? Hindi ako natatakot dyan. Kailang napagtagumpayan ko na yan. Sabi nga, wag mong subukin ang iyong Panginoon. Diba? Sabi ni Ate Evelyn de la Cruz, sa lahat po ng pagbibisyo, sa alak na yan po, ang gusto kong mawala sa mister ko. Ayan, parinig Mr. natin. Q. Kay Kumarin Shirley Borja, Hagaman, Doña, stop po sa mga ugaling na iinggit sa kapwa. Sino ba yun? Tinataas ang sarili. Gusto siya ang maging bida. Sino ba yun? Mga hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Sino nga? Dapat itong year 2026, ilaan natin sa Panginoon ang lahat. Siya lang ang dapat itataas. Sino ba yun, Ah. Nanay Shirley? Praise Nasa God. tabi niya lang. Oo, sabi ni Kuya Mau, nung time na sinabi ko sa kanila na ayaw ko uminom, hindi na sila namilit. At puro pulutan na lang binigay sa akin. Naku po! Hindi nga kako ako malalasing, maiimpatyo naman ako. Saka hindi, pag susobra ka na masosobrahan ka sa nasasarapan sa pulutan, maiisip ng kalaban, mas masarap yan. Kung tapatan mo po ng isang tikim lang. Kahit na sabihin mo hindi ka tumitikim ng alak, hanggat kasama ka dyan, you are considering na ginagawa mo yung ginagawa nila. Kumbaga sa sugalan, pag ni-raid, sasabihin mo, ay hindi ako nagsusugal. Ay nandiyan ka sa sugalan eh. Paano masabi mo hindi ka nagsusugal? Kaya huwag kayong pupunta sa lugar na obvious na riyan ang kasalanan. totoo po yan. Saka po yung yung wag mo akalaing ikaw ay nakatayo ng matatag. Baka mamaya ikaw ay mabalikan yan. Di ba? Yes po. Yan exactly ang nangyari kay Samson. Sa Judges 14 verse 1. Judges 14 verse 1. Sabi doon, sa Hukom 14:1 ay ito. Minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Saan siya nagpunta? Sa Timna, sa lugar ng mga Filisteo. Actually, yung word na went down, ilang beses ang inulit sa English version. Talagang saan nagsasadya. Noong umpisa, parang medyo kaya pa niyang i-resist. Kakabalik-balik niya dyan. Kaka-went down niya na yan. At yung yung nakita niya lagi. Kaya siya nabulag din, pastor eh. Kasi dun siya, pinahamak din siya ng mata niya eh. Sa totoo lang. Kaya binulag din siya talaga para makita niya yung aral. Makita niya si Lord sa sitwasyon. Ang naging weakness kasi niya, siya yung nananahimik kasi naman, nananahimik siya sa lugar niya. Talagang sinasadya niya talagang pumunta doon. Naging habit niya is to go where he shouldn't go. Pupunta sa lugar na sa mga lugar na hindi siya dapat naroroon. Yun ang sinasabi ko, kahit ka man makapangyarihan, huwag kang pupunta sa lugar na obviously naroon yung kasalanan. Tama po. Pinagmamalaki mo, makapangyarihan ka, malakas ka, hindi ako maano yan, hindi ako maaakay yan, kayang-kaya ko sila. Lagi kang nandoon sa lugar na yun, patay ka. Yes. Yun po yun. Hindi pala siya nakuha na sapakan ng bugbugan. Kaya si Mau Sasaki, makinig ka. Saka diba, pag yung halimbawa na pagtagumpayan na natin yung isang bagay, halimbawa yung mga alak, sigarilyo, tapos parang hahamunin natin yung isang sitwasyon. Ang tawag ko dyan, kayabangan. Diba? Kayabangan yun. Kasi pag nasa atin ng Panginoon,
talagang magpapakumbaba. Kasi yung lakas lamang ng Diyos talaga Saka Pastor ang Ruby, sasa atin. Pastor Ruby, Pastor JB, Pastor Arnel, hindi lahat ng mabuti tama. Ay ginagawa ko ito dahil sa gusto kong makatulong. Mabuti yun eh. Pero, lagi natin tatandaan, hindi lahat ng ginagawa nating mabuti ay tama. Baka gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, yung pala naman sa dako-dako roon, mahuhulog ka na pala. Deception din pala yun, Pastor. Pero Pastor Arnold, si Samson, tumitingin lang naman siya sa mga babae. Yung kakatingin niya Masama nga. ba tumingin? Oo, yun naman Pastor Arnold, Humahanga ikaw lang. talaga, Pastor Arnold. Humahanga lang. Ano ba nangyari? Kakatingin niya. Kakatingin niya, naglaway siya sa Chicken Joy. Kasi maganda naman talaga si Delilah. Oo naman. Maganda si Delilah. Si Samson. Di ba, sana kung ano. Okay. Bayahalin tulad ko kasi, Pastor, para kang may alagang pets. Kumbaga, parang may alaga kang magkalaban. Ang nangyari, ito yung goal mo, meron kang sinet na habit na makapagpapaunlad sa'yo. Kaso, meron ka rin ini-entertain na lumalaban naman sa pag-unlad mo. So, nangyayari, walang na-accomplish kasi yung dalawang bagay na ginagawa mo, magkalaban sila palagi. Ang tendency pa naman, ang bad habits ay pumupuno kasi siya sa mga idol nating panahon. So nangyari, nag-start lang kasi sa idol tayo, bored tayo, wala tayong ginagawa. So nangyayari, doon natin napapractice yung mga wrong habits na yon. Ang magandang mangyari talaga is, una, may pagpatuloy natin yung mga nasimulan natin, yung maganda nating ginagawa. At gusto ko po yung sinabi ni Sister Cecil kanina, yung sabi niya, yung learn new skills, Pastor. Kinakailangan talaga we keep on learning and learning and learning. Dapat ang mindset natin, halimbawa, meron tayong, tama, may ni-stop tayo, pero dapat meron din tayong ni-start. Kasi kapag meron ka ni-stop, maging idol yon. Pero pag in-stop mo siya, may kapalit siya na ano bang makapagpapaunlad, magandang ipalit dito na productive. Halimbawa, ang haba ng screen time mo, mahaba yung oras mo ng pagsiselfone. Ihinto mo ngayon or babawasan mo ngayon. So magiging idle yon. Doon sa idle time na yon, anong i-replace ko doon na makapagpapayaman ng pagkatao mo? Ako, for example, madalang naman ako mag-Facebook, puro Facebook lang ako eh. Pag napansin ko na, naka-1 oras na ako eh. Titigilan ko. Tapos maghahanap ako ng ibang pagkakabalahan. Nakita ko may labahin. Maglalaba ako. So yun ang alternative ko doon sa paghinto ko. Oo nga, no? Kasi kung maghihinto ka lang at wala ka rin namang gagawin, ay wala, nasayang din yung ano mo. Ibig sabihin, sa panahon ng tao walang ginagawa, doon malapit ang Pastor Arnold. Yes. So, pero alam niyo po, meron ako napakinggan po na parang sa mga bata, yung Pedia, Dr. Pastor Arabi. Yung salitang boredom sa bata, hindi masama yon. Ang tendency kasi ng mga bata, di ba, madali sila maboard. Kaya ang ginagawa ng mga magulang, bigay ng cellphone kasi naboboard sila. Mali pala yon. Sabi ng doktor, hayaan mo silang maboard. Kasi yung boredom na yon ang magtutulak sa kanila to become creative at maging active na humanap sila ng pagkakaabalahan. Oo nga. Doon sa boredom nila na yon, doon mo sila bigyan ng mga activities. Hindi yung cellphone. Kasi magagalit kasi yung bata. Kasi maboboard yung bata, walang ginagawa, bibigyan ko ng cellphone. Mali pala yon. Hayaan mo silang maboard kasi madedevelop yung skill nila to become creative at to become productive. Ganon din sa Christian. Sa Christian kasi talagang tayo man po, kaya tayo hindi productive. Kasi marami tayong oras na nasasayang sa mga unproductive na mga activities. Mga habit natin na sobra. Mga undisciplined natin mga ginagawa. Kaya wala. Kahit magpalit tayo aabutin tayo ng 2030. Pero yun pa rin kung wala talaga magbabago. Kaya ang conclusion, New Year or just another year? Sabi ni Sister Mary Labrador, di ba pa Pastor, kaya nilalayo at pinagbabawal ng Diyos ang mga bisyo? Lalo na kapag Christian ka na dahil para magkaroon tayo ng heavenly bodies na pure at banal. Gusto ng Diyos, ingatan natin katawan dahil ito symbol ng temple sa atin. Tama po ba? Thanks po. Tama yun. Kaya tayo pinagbabawal sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi alam niyo po ba, as a Christian, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, unti-unti namang dinidevelop sa atin yung heavenly bodies.
Ni-develop yun. Ang gumagawa nun ay ang Espiritu Santo. Kaya nasabi sa 1 Corinthians 6, 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang ating katawan ay templo ng Diyos? Templo ng Espiritu Santo na minomold yung heavenly bodies. Kasi yung kaluluwa natin, pag lumabas ito sa katawan at hubot-hubad, o walang heavenly bodies, paano ka makarating sa langit sa piling ng Panginoon? Otherwise, kung ito pa'y hubad, ay malamang nando ka sa Hades ng pagdurusa. Sabi ni Coordinator Ronelia Escueta, habi ko na po yung humingi ng tulong kay Lord na palagi akong bigyan ng kalakasan para po muling makasama ko ang pamilya sa gawain ng Diyos. At muli po akong makapag-akay, kaya po nagiging matatag ako at nawaloobin ng Diyos. Lumago ang JCTRL Obrero. Ang dami nagko-comment, sobrang relate sila. Sabi ni Sister Evelyn de la Cruz, Amen, nasa tao din po ang pag-alis ng bisyo kung talagang iiwan ang pag-inom ng alak. Decision, Decision. Sabi ni Sister Linda Lam, meron din po sabi sa Bible, ang alak ay gamot sa sikmura. Posible po bang maging bisyo din ito pag nakasanayan na? Ang pinagsabihan kasi ni Pablong tumikim ng alak para makatulong sa kanya kasi mahina ang panunaw ni Timothy. Ang tanong ko, kung si Timothy ka, pwede mong gawin yon. Pero kung hindi ka naman yon, ay huwag mo nang gawin. Saka meron na po tayo ngayong Kreml S. Panunaw sa mga sikmura. Sabi ni Kuya Sunny All, ay, si Sonson din po pampakalma niya yung ubas. Kung gusto namin siyang manahimik, bibilhan ko yan ng ubas. Siya po ang uubos, maya tulog na. Kaso mali po ba yung pakainin ng sobra? Nakakatulog eh. Kumbaga talagang nalasing, parang may nalasing. malakas na tama talaga. Nalasing ho ng oba. Nalasing ng oba. Sabi ni Sister Marlene Carion, ang alak ay alak talaga. Walang maidadahilan dyan. Oo, may follow up siya. Ma-share ko lang po. Si Boss Tams nagmula po talaga ng binitawan ng lahat ng bisyo. Kahit higpit na nag-aanyaya sa kanya ng mga kumpare o kapitbahay namin, umaayaw po siya. Katwiran po niya, Desisyon. matatalo si Lord. Kasi kahit upo lang doon, walang pinagkaiba iyon sa sumalo ka. O yun, di ba? At kay Kuya Mau Sasaki, Stay sa paglilingkod kay Lord. Stay kahit sa dami ng problema at kahit feel mo, di ka answered prayer. Stay kahit di na feel yung init unlike nung una. Stay sa pagsisipag sa mga activities sa church. Stop sa pagpupuyat ng walang makabuluhang bagay. Stop na sa walang kakwenta-kwentang bagay na kumukuha sa oras ko. Start na magplano sa buhay this 2026. Start na mas sumikap at mas maging maagap sa aking mga... Kaya pala, ayaw pa sa nabibasahin. Start na maging masipag. Magbasa ng Bible at start nang huwag maging marupok. At start na mag-diet. Kaya go na po tayo sa The Biggest Loser na pa-challenge ni Ate Cheche. malaki premyo dyan, ang biyaya dyan. Sabi ni Kuya Mau, aray ko, unang tabak ng topic this morning devotion na tumama sa akin. Pero Ayan. hanga kami sa iyo, Brother Mau, kasi talagang ino-open mo yung mga lahat maganda ng bagay. yun. Hindi Kasi niya hindi nakukonsinti yung Opo, kalaban. yes, At nabibigyan ng tamang Yes, amen. paalala. Advice. Sabi ni Boss Tams, alak ay tukso. Pag may alak, may balak. Oy! Sa ngayon ay hindi na ako masusubukan. Matagal ko nang tinalikuran, lingkod na ako ng Diyos. Amen. Kaya wag nang uupo. No? Wag nang uupo doon sa nagiinuman. Kaya sabi ni Mrs. Carion, kaya nga din po, hindi kami nagtinda talaga ng alak at sigarilyo. Ayaw namin maging tulay para ipagpatuloy Amen. nila yung bisyo. Ang ganda ng mga... Hindi, Pastor A, as we end, ano ang nangyari ngayon kay Samson? Ito naman ang grace ng Lord kay Samson. Actually, naniniwala ko na account si Samson para maging reminder sa atin bilang mga Christian na hindi tayo maabot sa gano'n. Although, nandun yung grace ng Lord kay Samson po kasi later on, nakapaghiganti naman siya sa mga Pilisteo. Kaya lang, huli na kasi unang-una, mahina na siya. Yung vision niya ay nawala. Kaya lang, yun nga ang grasya ng Diyos sa kanya. Nung nabulag siya, doon siya nakakita. Kasi nung nakakita siya, bulag siya. Alien? Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Ngayon po, pwede ba magbigay po ako ng acronym for retention lang po? For retention lang po. Paano ba tayo magde-develop ng good habits sa buhay po natin? Remember the word aware. Aware. Okay?
Aware. Pastor, hayaan mo kasi ginagaya kita sa acronym. May natutunan ka na rin. Ano pala? Opo, yung acronym. Okay, aware. Letter A, assess your lifestyle. I-assess mo yung sarili mo, huwag yung iba. Yung sarili mo, ano ba yung lifestyle ko? Ano yung mga good and bad habits ko? Ano yung dapat ko i-stop, i-stay, at start sa buhay ko? Pangalawa, want to be changed. Gustuhin mong mabago. Kasi, sabi nga, yung decision kanina, pag ginusto mo kasi, hindi ka Ay, mapipigil. oo. Powerful yan. That is the power of a human being. Yes. Gustuhin mo siya. Kasi pag ginusto mo siya, talagang powerful yon. Meron kang purpose kung bakit Pangatlo, AWA, add new skills. Add new skills. Lagi kang mag-aral, laging ano pa ba yung pwede kong matutunan? Ay, tamad. Ayun lang. Ayan. May series tayo dyan Bawal ang tamad. Oo. Kasi marami tayong pwedeng matutunan. Ako nga po, pinag-aaralan ko ngayon, graphic design. Ay, Nag-aaral grabe po pa ako ng sa graphic design, video editing, Aba. pinag-aaralan ko. Kasi nakita ko na beneficial siya. Hindi lang pwedeng puro preaching. Pwede ka rin mag-aral ng mga makapagpapayaman ng skill mo. Yun po siya. Ako din, meron akong bago ngayon Graphic design, saka video editing. Bago nga. Tapos po, replace bad habits with good one. Kasi pagka yung bad habits na yan, i-replace, palitan. Ba't ako busy dito, babad ako dito. Palitan natin, ano ba yung pwede natin gawin para hindi yun ang lagi mong ginagawa. And pangatlo po, engage. Engage to life-forming activities. Sali mo yung, ano bang dapat kong gawin? Sali ka sa morning devotion. Sali ka sa OBS. Sali ka sa mga makapag-nourish ng iyong Kung spiritual paano life. kung paano naging manginginom ka kasi lagi kang nag-i-engage doon sa mga lasinggero. Yan. So, pwede natin gawin yan. Yung mga practical po yan. Assess. Aware nga, Di ba? Yan. Aware nga, galing, Praise God. Saka kasi si Samson, kaya siya talagang natukso din sa babae. Kayo kayong mga lalaki kayo Pas A. At pagiging mga babae din. Kasi iba yung natingnan mo lang sa tinititigan mo. The more na tinititigan mo the more na iniisip mo lagi yung isang bagay na yun, yung isang tao na yun, lalo siya nagiging prosper. Napaprosper siya sa puso mo, sa isipan mo Si Samson kasi, hindi niya ginusto niya, tinarget niya, tinitigan niya ng tinitigan. Huwag kang magtititig para hindi ka mabulag. O, di ba? Kagaya niya, kung kailang bulag, saka nakadilat. Kaya ayaw ni Kuya Randy sa inyo. Oo, kaya ayaw ni Randy sa akin Kaya nga, maganon daw ako no? May tama na, naalala pa maganon. Pero sabi niya, pero alam ko po, mahal niyo po kaming lahat. Yes. Ang isang natutunan ko kay Samson, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang lakas, unusual Hindi siya, pangkaraniwan. Pero kahit na ang kapangyarihan, lakas, meron siya na galing sa Diyos, kapag hindi po tayo naging maingat, mababaliwala po lahat ng lakas. Ang maganda kay Samson, binigyan pa siya ng another chance. Bulag na siya, pero nung humaba ang kanyang buhok, lalong tumindi ang kanyang kapangyarihan. Kaya lang, nakapaghiganti naman siya, ay kasama na siyang namatay doon sa kanyang. Possible ba yun, Pastor, sa Christian na mawala yung lakas? Possible sa Christian ngayon na mawala yung lakas spiritually? Yung lakas na yon. Spiritually, Pastor, sa Christian ngayon. Oo, may possible. Possible. Kasi sabi nga po ng Galatians 5:16, yun ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin yung patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kahit powerful ka, kapag ikaw naalipin ng hilig ng laman, wala Magtatampo yung Holy Spirit, hindi siya kikilos kasi napipighati ang kanyang. Ganda naman ng ating paksa ngayon pong umagang ito. Kaya naman, wag nang subukan tikman. Sabi nga ni Pas A. Mahirap yun. Para daw nila siya tumitig ng tumitig, tusukin ko na lang yung mata ko. Ano yung emoji ni Sister Jessica? Oo, karayom. Karayom sa sinulid ba yan? Ano yun? Praise God. Tatahiin,
Kasi nga habang tinititigan mo. 'Di ba? Kaya, Tatahiin yung mata para hindi na makatingin, sabi ni Ate Jess. kaya 'di ba sabi nga sa Bible talaga, Hebreo, focus. Focus, hindi titigan. 'Di ba? Kuya Mau, ano yun yung depende yung sa pagtingin. Depende sa tingin. Isa lang yung maging aware tayo. Look unto Jesus. Kanoon. Praise God. Pastor JB! Nagsimula sa patikim-tikim. Ay, maraming salamat po ngayong Biyernes ng umaga. Salamat, Pas A, sa napakaganda pong message. At simulan natin ng good habits, ang ating pong 2026. At ang isang magandang habits ay ang laging mag-join sa ating pong morning devotion. Ngayong taon 2026, 3 po ang dapat nating isipin. Ano po ba yung mga bagay na dapat mong pasimulan, dapat mong itigil, at dapat mong panatilihin? Amen. Praise God. Ngayong umagang ito, kailangan na kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tinggin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kamanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung Wow. devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng iyong mabuting gawa.